Guys, welcome back to my channel. In my previous vlog, diniscuss ko doon yung mga upgrades ko in the last 2 years. In this particular vlog, ang i-discuss ko naman is yung performance ng Ranger Raptor in the last 2 years. So halika, samahan nyo ako at i-share ko sa inyo ang experiences ko. Ang unang nagustuhan ko dito is malaki yung kanyang infotainment screen. So kapag gumagamit ka ng Google Maps o kaya ng Waze, kitang-kita siya. Nandito na rin yung kanyang owner's manual. So kung meron kang titingnan doon sa owner's manual, pwede mo siyang makita dito sa screen. At yung quality ng sound is maganda compared doon sa mga previous vehicles ko. At ang maganda dito, very smooth yung connection ng wireless Apple CarPlay, Android Auto. You can also adjust yung aircon through the screen. Pero meron din naman siyang external button. Ang hindi ko lang gusto dito, yung brake auto hold, dito pa sa screen yung switch. So parang hassle siya, unlike dun sa ibang cars na meron kang button dito sa labas. Ang isa pang magandang feature na gustong-gusto ko is yung kanyang ADAS. Particularly yung kanyang adaptive cruise control na gamit ko sa expressway. So automatic siyang nag-a-adjust depende sa sinusundan mong sasakyan. And of course, ang dami niyang safety features. Nakakagulat lang kapag gumagana yung kanyang emergency brake. Also, kapag magre-reverse parking ka at may tao sa likod, hindi siya gagalaw. Kaya minsan pagka mayroong mga parking boy nasa likod, hindi talaga siya gagalaw. So, kailangan mo pang sabihan yung parking boy na umalis dun sa likod para makapark ka. Okay, let's talk about naman fuel consumption. Ang fuel consumption ko on the average kapag highway, nasa mga 10 to 12 kilometers per liter. Pero kapag nata-traffic na ako, bumababa na siya. Nasa mga 6 to 6.5 kilometers per liter na lang. Minsan, bumababa pa siya sa 5 kilometers per liter kapag talagang matraffic. So, medyo matakaw siya sa diesel. By the way, ang gamit kong diesel is Shell V-Power. In terms of visibility naman, ang ganda niya kasi malaki yung glass, tapos mataas pa yung position mo. So, kitang-kita mo yung daan. At ang gusto ko pa dito, ang laki ng kanyang side mirror. So, kitang-kita mo talaga yung nasa kanan mo, saka yung nasa kaliwa mo. So, malaking tulong yun sa pagdadrive mo nitong sasakyan na ito. At dahil nga malaki siya, kailangan mo mag-adjust sa driving, especially if you're driving in the city. Kasi malaki talaga siya at kailangan mong tansyahin yung space mo with the other vehicle. So, kailangan conscious ka din sa mga motor na pasingit-singit. So, ang worry mo palagi is baka masabitan ka. Another negative here is yung pagparking mo sa mga malls. Yung mga parking naman sa mga malls normally, di ba, 2.1 meters siya. Pero kasi naman siya sa 2.1 meters. So, okay lang siyang i-park sa mga malls, but you have to make adjustments. For example, yung pagkuha mo ng parking card, minsan masyadong mababa. So, mahirap siyang abutin. So, you need extra effort para makuha mo yung card. Then, pagpasok mo sa parking, kailangan mong mamili nung parking na hindi ka masasabitan. Kasi halimbawa, kung magpaparking ka sa isang parking space na may dalawang sasakyan na parehong malaki sa tabi mo, medyo mahirap. So, kailangan mong pumili ng parking space na medyo safe. Ang maganda dito, meron siyang 360 view camera. Ang laking tulong no sa pagpapark. Kasi kung wala siyang rear view camera, I think ang hirap niyang ipark. Kasi ang lapad niya at ang haba niya, so mahirap siyang tansyahin. So ang ginagawa ko para ma-minimize yung risk na masabitan, naghahanap ako ng tabi ng poste para isang side lang yung malaki yung risk. So, kung wala namang available, wala kang choice. So, ang laki ng risk na masabitan ka sa parking. Aside na malapad siya, mahaba din siya. So, nakalabas yung harap at saka yung likod kapag nagpa-park ka. So, yan ang negative sa kanya sa parking. And then, meron din mga parking areas na makipot yung entrance at saka exit. So, kailangang maingat ka rin para hindi sumabit. So, doon mo matetest ang iyong driving skill. Another negative dito is mahirap siyang gamitin sa mga narrow streets. Kaya dito, pumunta ako sa isang area dito sa Kabuyao, makipot talaga yung daan. So, kailangan dahan-dahan ka din at kailangan mong pagbigyan yung iyong kasalubong para magkaroon ka ng space. So, hindi talaga siya recommended sa mga narrow streets. Pero pag highway, okay na okay siya. Pero normally, kapag ganitong narrow streets,
ino-on ko yung kanyang camera. Malaking tulong yun para hindi ka sumabit. In terms of handling naman, ang ganda niya. Kasi ang gaan ng manibela kasi naka-EPS siya. So kahit na malaki yung sasakyan, napakadali siyang i-drive. Kasi ang lambot ng manibela, so hindi ka mapapagod kahit long drive. So pag maneuver, madali lang. Tapos ang ganda niyang gamitin sa mga twisting roads. So yan ang isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa Ranger Raptor, yung kanyang handling. Ang ganda ng kanyang ride, parang hindi ka naka-pick up kasi naka-fox shock siya. So wala siyang molye sa likod. So kahit idaan mo siya sa mga lubak, kayang-kaya niya. Smooth pa rin yung ride niya. At mas maganda yung ride niya sa highway. I think sa mga pickups in the market today, ito yung may pinakamagandang ride. But ang negative naman dito, mababa lang yung kanyang loading capacity. It's only about 800 kilos. Kasi yung ibang pickups, mga 1 ton ang load capacity. Pero kung hindi mo naman kailangan ng heavy loading capacity, okay na okay ito. Ang isa pang napansin ko dito, yung brakes niya hindi ganun kalakas. Kasi ang laki ng body, mabigat. Pag nagbe-brakes ka, parang kulang. So kailangan tansyahin mo din kasi baka mag-alangan ka sa high speed. Baka hindi makontrol ng brakes kapag biglaan. Mas maganda siguro kung magkabit ka ng big brake kit dito, kahit yung sa harap lang. Another positive here is yung kanyang NVH. Ang ganda ng kanyang noise, vibration, and harshness. Ang tahimik niya sa loob compared with other pickup trucks. In fact, sa experience ko sa mga long drives, nakakatulog yung mga passengers ko. Kasi bukod sa tahimik na siya, very smooth pa yung kanyang ride. Para kang nagdadrive ng sedan. Another positive here is yung good look niya. So kahit saan ka pumunta, may nakakapansin sa kanya, lumilingon talaga sila. Kumbaga sa tao, ang ganda ng kanyang stage presence. Pag nag-modify ka o nag-upgrade ka, lalong gumaganda yung itsura niya. So I would say na talagang looker siya. So ang napansin ko sa mga Ranger Raptor owners, talagang nag-a-upgrade sila. So bihira ka nang makakita ng mga stock. Palaging merong upgrades. Now, let's talk about naman sa kanyang engine. Ang Ranger Raptor sa Pilipinas, available sa dalawang variant. Isang gasoline engine at saka isang diesel engine. Yung gasoline engine is 3-liter V6 twin-turbo EcoBoost gasoline engine. Approximately, it produces 392 horsepower. Yung diesel variant naman is 2-liter bi-turbo diesel. And it generates 210 PS or approximately mga 207 horsepower and 500 Newton meters of torque. Both engine choices are paired with 4x4 layout at pareho silang naka 10-speed automatic transmission. To me, in terms of power, kahit 2-liter lang siya, malakas naman kasi 207 horsepower. Ang mas matindi talaga yung V6 gasoline. Grabe ang lakas nun. Kaya lang, malakas din sa gasolina. At saka naka-live valve fax action. So, ang ganda talaga ng ride niya. Pero yung unit ko is diesel na bi-turbo. At nung magkabit ako ng size 35s na gulong, nagkabit din ako ng I.O. pedal. So, meron siyang remote control na nakokontrol mo yung sensitivity ng gas pedal. So, mas nakakatulong siya sa acceleration, especially kung malaki na yung goma mo. So, happy ako sa installation nitong I.O. pedal. Ang laking tulong niya, especially sa mga uphill climbs, hindi ka mabibitin. Kasi kaunting tapak mo lang, umaarangkada na. Ang isa pang nagustuhan ko dito sa Ranger Raptor is yung kanyang flexibility. Design siya for high-speed off-roading, so ang sarap niyang gamitin. Nakailang balik na ako dito sa Pinatubo Trail, so ang sarap niyang gamitin doon. Ang sarap hatawin sa sandy area. Doon mo mararamdaman yung paglalaro ng fox shocks. Maganda rin ang performance ng kanyang 4x4 system. Meron siyang different drive modes. Pwedeng sand, pwedeng rock, snow, and baha mode. So, ang sarap niyang gamitin sa high-speed off-roading. So, happy ako sa performance niya in different road conditions.
It's really fun to drive. Nasubukan ko na siya sa aming mga off-road activities at saka sa aming mga regular camping trips. Wala akong naging problem sa performance niya. So, very capable siya sa off-road at saka sa city. So, as long as properly maintained siya, it will perform very well. So, in the last 2 years, ano yung piyesang napalitan ko? Aside from the regular PMS na nagpapalit ka ng air filter at saka fuel filter, ang napalitan ko pa lang is yung battery. To me, hindi maganda yung stock battery niya na Fumoco. Tumagal lang siya sa akin ng 11 months. At ang ipinalit ko is yung Motolite battery. Madami din kasi akong accessories, kaya sa tingin ko, isang factor din yon kaya madaling nasira yung battery. Ang dami kasing electronics nitong Ranger Raptor, medyo sensitive siya. Ang dami niyang mga sensors, kaya kailangan bantayan mo din. So far, wala naman ako naging problem sa electronics niya. By the way, ang isa pa palang naging issue ko dito is yung kanyang fact shocks. Nagkaroon ng problem yung aking fact shock sa harapan. Meron akong naramdaman na parang dribbling sound sa rough roads. So ang ginawa ko, dinala ko sa kasa, pina-inspect. After nila ma-diagnose na may problem yung fact shocks, pinalitan nila under warranty. Yun naman ang maganda sa Ford. Madali akong nakapag-claim ng warranty kasi maganda yung relations ko sa kasa. Isa sa dapat yung gawin, dapat magkaroon kayo ng magandang relation sa inyong kasa para kapag ka merong problem, ma-address niya yung issue. Now, let's talk about the PMS. Ito yung palaging tinatanong sa akin. Ito kasing Ranger Raptor, ang PMS is every 10,000 kilometers or 1 year, whichever comes first. So, once a year ka lang mag-PMS kung ang mileage mo is only 10,000 kilometers per year. So, ang PMS cost is about 10,000 pesos. In my case, hindi ko sinusunod yung 10,000 kilometers na PMS. Bali, ang ginagawa ko, every 5,000 kilometers, nagpapa-change oil ako. It's an additional cost, pero gusto ko lagi malinis yung langis ko. Especially na itong Ranger Raptor is naka-wet timing belt. So, kailangan mo lang talagang alagaan sa langis. At saka magpalit ka ng timing belt kung kinakailangan na. Sa mga grupo namin, nagpapalit sila ng timing belt sa mga 70,000 to 80,000 kilometers. In my case, aabutin siguro ako ng 5 years bago ko maabot yung mileage na yon. Ang isa pa palang nagustuhan ko dito, meron siyang 220 volt socket dun sa truck bed. So, aside dun sa 12 volt socket, yung 220 volt na socket, very useful yun, especially kapag ka nakakamping kami. And then, meron na rin siyang tailgate assist. So, yung tailgate niya, magaan lang isarado. Ang isang maganda pa dito, meron siyang auxiliary switches. So, hindi ka na magkakabit ng mga switches kapag ka meron ka na ikakabit na accessories. Pwede mo siyang gamitin pag-control ng iyong mga ilaw, ng iyong mga busina, at iba pang mga accessories. In terms of air conditioning naman, hindi siya ganun kalamig compared dun sa mga Nissan. Kasi sa experience ko sa Montero Sport saka sa Nissan Terra, mas malamig yung aircon ng mga yon. In terms of convenience naman, very useful yung 10-way power adjustable seat sa driver saka yung 8-way power adjustable dun sa front passenger. At panalo siya sa safety and security. Meron siyang 6 na airbags, may parking sensors, may electric parking brake, may ABS, EBD, electronic stability program with traction control, meron din siyang hill launch assist, rollover mitigation, hill descent control, perimeter alarm system, saka immobilizer. At pagdating naman sa driver assist technology, I think ito ang pinaka mga advanced sa mga pickup trucks sa Philippine market. For example, meron siyang adjustable speed limiter, adaptive cruise control with stop and go and lane centering. Meron din siyang auto high beam, yung autonomous emergency braking with pedestrian detective. Meron din siyang pre-collision assist, dynamic brake support, distance alert and distance indication. Meron din siyang forward collision warning system, evasive steer assist, post-impact braking. Meron din siyang lane departure warning and lane keeping system. In addition, meron siyang driver alert system, blind spot information system with cross traffic alert and braking. Meron din siyang 360-degree camera, reverse brake assist, at saka yung tire pressure monitoring system.
Ang maganda pa dito, meron siyang 7 selectable drive modes at saka yung terrain management system. Useful din yung wireless charger saka yung windscreen mount USB port. And lastly, meron siyang Ford Pass. So, using your phone, pwede mong malocate yung iyong sasakyan, yung tire pressure mo, saka yung oil life, mamomonitor mo through your cellphone. And the best doon is pwede mo siyang ma-remote start using your phone. Nagamit ko na ito when I was in Japan. Nai-start ko siya using my phone while I'm in Japan. So, nandun talaga yung convenience. Overall, I'm very happy with its performance. Marami lang talaga siyang electronics na kailangan mong bantayan. At dapat alaga mo din sa preventive maintenance. Ang negative lang talaga sa akin is inconvenience siya sa mga masisikip na lugar. At syempre, yung kanyang fuel consumption, hindi siya ganong katipid. Siya nga pala, before ko makalimutan, ang hindi rin maganda dito, madaling ma-discharge yung kanyang battery. Na-experience ko na yan nung nagka-camping kami kasi bukas sara yung pinto. And then nung nagpa-PPF ako, na-discharge yung battery kasi bukas sara yung pinto. So pag ganun, umiilaw yung DRL, yung ilaw sa side mirror, and then nag-automatic open-close din yung aking Hammer e-board na nakaka-drain ng battery. But overall, in terms of value, comfort, and modern technology, very satisfied ako. At covered naman siya ng 5 years warranty. So I just don't know after 5 years kapag out of warranty na, kung malaki ba talaga magagastos sa kanyang maintenance. Pero matagal pa yon, so i-enjoyin ko muna siya. In short, highly recommended ko itong Ranger Raptor. Okay, hanggang dito na lang. So, yan ang experience ko over 2 years of ownership. So, wala namang perfect na vehicle talaga. Merong pros and cons talaga. Depende na lang on how you live with it at yung main reason bakit mo kinuha yung vehicle na yon. So, depende talaga yan sa lifestyle mo. In my case, nahilig tayo sa outdoors in the past 2 years. Maganda talaga yung mga 4x4 na merong technology na updated na mai-enjoy ko at nakita ko talaga dito sa Ranger Raptor. At this price point, I can't think of any vehicle na merong ganitong capability na capable sa off-road while maintaining that comfort on a daily usage. So yun lang, I hope may nakatulong akong info sa inyo. So if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!